Kikay, bakit ang aga-aga nung katimamot ka? Ako natatawa. Hi, Tita Angel. Hi, good morning. Tita Jego. Thursday na. Bakit? Actually, sabbakol yung Friday mukha mo. na ngayon. Ay, Friday na pala. Ngayon. Hindi ka na-inform. Weekend na, tapos Ito naman malungkot nakasimamot ka ako pa. Malungkot ako, don't break my vibe. Bakit? Hindi, kasi alam mo naman, di ba, may pinagdadaanan ako ngayon. Ano pinagdadaanan mo? Hindi ko alam yun. Besides, you know, the fact na I'm not feeling well today, pero kailangan ko kayong paglingkuran, syempre. Marami akong iniisip na, alam mo yun, na problema. Ay, naku, Kikay. Alam mo naman, lahat naman tayo may problema, di ba? So, don't worry, hindi ka nag-iisa sa mundo. Tapos, alam mo naman, dahil sa problema ko, tsaka emotional ako, may mga times na, alam mo yun, na may mga bilin si Kuya, ay Kong, may mga bilin si Kuya na pagkakalitaan ko. Basta, Napapagkakaligtaan. yeah, parang yun, that word. Sorry, natatawa. Sabi ni Kuya nung medyo malungkot ako, sumunod ka lang, Kikay, sa Diyos at hindi ka magkakamali. Oo nga. Pero ngayon, alam mo yun, nahihirapan akong to follow the path. Bigat yung problema mo, hirap na hirap. Para kasi hindi ko alam kung yung daan na pupunta, yung path ba na ba yun ay tama. Gusto kong malaman kay Brother Eli kung ano ba dapat yung adjustment sa buhay ko na dapat kong gawin para nandoon ako sa tamang landas kahit na meron akong pinagdadaanan. Kasi ang hirap-hirap, Tita Angel. Paano ba yung adjustment na dapat kong gawin? Kaya dapat nga, susundin mo muna yung sinabi ni Kung ikaw lang mag-isa, hindi mo maaalis lahat yung alalahanin na yon. Miski yung pag-a-adjust mo sinasabi, ay mahihirapan kang alisin mo yon pag ikaw lang mag-isa. Nakasulat yon sa Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ayon, maliwanag yung talatang napakinggan mo. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ikaw mag-isa, hindi mo kayang ituwid ang hakbang mo. Sino ang pwedeng magtuwid? Sa 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos ang nagtutuwid ng ating hakbang. Paano itutuwid ng Diyos ang ating hakbang? 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ang unang dapat step na gawin natin para tayo ituwid ng Diyos, pasakop tayo sa Diyos. At yun nga'y nagaganap sa bautismo. Kaya kung magpapasakop ka sa Diyos, ang Diyos ang susunod na gagawa sa buhay mo. Yung hindi mo kayang ituwid, yung hindi mo kayang lutasin, yung hindi mo kayang alisin, maaalis ng Diyos yun kung sasampalataya ka. Alisin mo yung mga alalahanin sa isip mo, isubmit mo yung sarili mo sa Diyos, tanggapin mo yung bautismo na may pananampalataya, and God will do the rest. Tandaan mo, there are things we cannot do but can be done by God. Ayun naman pala. Surrender everything and God will take care of the rest. Sabi nga nila, no? Tsaka sabi rin ni Do not Brother worry. Eli to, let go and let God. Oo, tsaka kailangan At magsusurrender saka diba hindi ka na nang ako. bibigyan ng Diyos ng problema kung hindi mo kayang True. isolve. Kaya So, kakayanin ko to. kapit lang, Kikay. Oo, and I will. Huwag ka masyadong magpakalubog sa kalugmukan. Tsaka iiwasan ko yung pagiging imo aga-aga. pakalubog sa kalugmukan. Magkwentuhan. Alright. Hi! Good morning! Hello! Alam ko, Oy, kumusta ka na? namimiss niyo ako. Of course, maayos lang. Ah, talaga? Dami nagtatanong Madaming fans? Inaabangan ka namin. Talaga? Bakit Kasi naman? may gusto kami marinig galing sa'yo. Talaga. Balita. Trending. Trending. At dahil dyan, Sige nga. knock knock. Who's there? Saying. Saying. Teka, saying who? Oh, saying.
Saying, di ba? Parang just saying, di ba? Okay. Saying who? Saying who? Hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay sa mundo ng kawalan. Oh. Asan ba yung saying? Asa yung saying? Andun kaya? Asan? Wala! Saan? Hawak ka No! Meron doon. Yung ano, yung singer. Saying Constantino. Diba? Sabi ko na Andun talaga siya. Ito yung inaabangan Oo, natin, nagets ko sabi na. mo. Johnny! Pumasok ka na! Ay, nako, una nang Johnny, bibinggo na kayo. ano na ba? Anyway. Kasi napapansin ko medyo dito, no, naglalakihan tayo. Kasama na ako sa naglalakihan dyan. Kasi Kaya nga eh. nabasa ko, importante rin pala ang fat sa katawan. Yes, sinasabi ko lang ako eh. Pero limited lang ha. Yes. Kasi sa babae, sabi nila Doc Bong, no, sabi nila 15 to 18%. Yes. Sa mga lalaki naman Sa daw, baba. 10 to 15% lamang ang fat. Tsaka kung mapapansin nyo, ang lalaki, pag tumataba sila, sa belly area lang nila. Dito. Sa may tiyan lang nila. Pero ang babae, pag tumataba sila, meron sa arms, sa braso. meron sa lower back, meron sa tummy area, Yes. tsaka meron sa thigh area. Kasi kailangan ng mga babae ng taba kasi in the near future, kung magkakaroon din sila ng anak. Alam mo, marami kasing benefits yung pagkakaroon ng average o minimum number of fat sa katawan natin. Una-una na dyan, insulator, para hindi ka nilalamig. Diba? Hindi ka Kasi madaling ginawin. Oo, yung mga payat na tao talaga yung mabilis ginawin. Wala silang taba sa katawan pang insulate ba, diba? Kasi mainit ang taba sa katawan. Correct. Tapos secondly, protection niya dun sa mga internal organs Yes, natin, oo. 'di ba? Yung mga Sa mga kidney, visceral organs. liver, 'di ba? Tama ka dyan, Doc Bong. Tapos, stored energy din 'yan, especially kapag maraming ginagawa ang isang tao tapos hindi sila nakakakain, 'di ba? Kumbaga, kahit nagugutom sila, nagagawa pa rin nila yung mga activities nila kasi may stored energy dun sa kanilang katawan. Oo. Yun yung nagagamit nila. Yung fat mismo yung nababurn nila. Parang yung mga endurance athlete natin sa UNTV Cup, 'di ba? I'm sure for 40 minutes, hindi naman sapat yung kinakain nila prior to the game. Yes, Yung oo. mga before the game na kinakain nila. So minsan, ang nababurn na nila doon kapag babad sila sa laro, yung mga stored taba energy nila. o yung mga fat na tinatawag natin. At meron din daw yung chemical reaction na responsible sa growth ng isang tao. At ang pinaka-importante dyan, nakikip yan ng mga fat-soluble vitamins. Vitamins, yes. Katulad ng vitamin A, D, E, K. and K. Oo. Adik. Adik. Oo, ka. tama ka dyan. Actually, dagdag ko lang, yung sa stored vitamins at saka yung sa fats na yan. Pag nagkakasakit, di ba, pag may sakit ka, parang hindi ka kagad parang nanghunguluntoy o pumapayat. Isa sa mga inuubos ng katawan muna yung taba natin. Kaya dapat may extra talaga, may konting taba talaga dapat. Kailangan talaga may taba. At kailangan kumain ka rin ng mga healthy na source ng mga fat, Yes, di ba? Na oo. mapagkain katulad ng mga avocado, Yes. walnuts, meron din ang egg, pero limited number of eggs lang. Tapos yung full cream milk, mga Avocado, ganon, full fat Tsaka milk, mga magandang ganon. yung itlog, yung itlog Tagalog. Ay, bakit, Doc Bong? Kasi Organic. organic, pangalawa, of course, being organic, wala siya talagang chemical na pinapakain doon sa mga manok para umitlog. Diba? So importante, Naturalesa siya. importante talaga yung fat din natin. Yes. Basta minimum amount lang sa babae kailangan mga 15 to 18%, sa mga lalaki naman 10 to 15% naman yung fat nila. Problema baliktad eh. Oo nga, problema baliktad. Pero alam Mas niyo marami ba, kami. yung mga ano pala, loyal pala sa mga misis nila, marami ding fat. Loyal sa misis Wow. nila. Ayan na naman. Teka muna. Mukhang may malalim na ano yan. Ha? May malalim na Kasi dahilan ano yan. daw sila, matafat. Matafat sa pagmamahal. Sabi ko sa'yo, papasukan mo na nga si Brad Johnny. Actually, Johnny! ano Where yun? are you? Dok, ako may problema. Magpatanong ko. Konsulta. Problema Kuya, talaga. Oo. Anong gusto ko mausap sa akin? Ha? Kaibigan ko, pinuntahan ko, ayaw kong Kahit naman ako, ayoko kitang kausapin eh. Pisa ko, nakakasalubong ko, hindi ako kinausap. Oo. Problema Lahat nga ng yan. makakasalubong ko doon sa bahay namin sa Pampanga, hindi ako kinakausap doon. Ay, bakit naman? Laka ng problema ko. Halika na, balis na tayo. Halika na nga. Bye. Walang kumakausap. Punta pa ako sa bahay eh. Oo. Hi, Kuya. Good morning. Morning, Kuya. Morning. Nabalita. Dalawa na kaming matanda dito, ha? Jego. Respeto lang, Ay, respeto lang. mas matanda. Okay, tatlo Respeto pala. lang. Ito yung order. 1, 2, 3. Pero
sa Galawan, Pwede, sino pwede. number Pwede 1? naman. Hindi Pwede naman kwan- Katanggap-tanggap Sa naman. Galawan daw sino. Ako tuhod, si kuya sa mga kamay. Sa Galawan Paano daw si sino. Kong? Ha? Paano si Kong? Anong Si week? Kong, ano? Anong week kay Kong? Ikaw, anong Ano tuhod? daw kapaguran ni Kong? Wala. Wala. How to be you? Kaya naman. Ay, lagi hinihingal eh. Diba? Ano yan? How to be you to si Kong. tumatakbo Talagang lagi yan. active lifestyle, ah. Push up nga. Ano, what's your Push up secret? na naman. Sabayan mo ako. Ako dyan, pwede ako doon. Sabayan mo ako. Sige, squat. Squat tayo, squat. Sabala, mag-quick me na lang tayo. Mag-squat natin na, Jay. Mag-quick me na lang tayo. Pwede ko ma-share? Mag-quick me na lang tayo. Anyway, kasi kuya nalulungkot ako. Kanina siya biblically. Lugmok na Oo. siya kanina eh. Nag-aantay ako na may aahon sa akin sa kalugmukan. kahirapan. Oo. Nalulungkot lang ako. And gusto kong maging masaya ngayon. Pwede ba mag-request? Hindi kasi usually, pag may nagre-request ng quick meal dito, bata o kaya yung pinakamatanda. Yung lolo. Yung lolo. Wala naman ako request eh. Eh ngayon, magre-request daw si Hindi daw Kikay. request sa kanya papilin. Hindi, kailangan ng baon para sa lolo kasi pupunta ng luneta, magsi-chess yan eh. Alam mo, mag-ano to, tatay chi. Sa luneta. Oo, di ba? Hihintay siya nung kanya mga ka-ano doon. Mga grupo. Ka-grupo doon. Tai chi. Habang hindi umuulan. Nag-uulan na nga eh. Oo. Di ba? Pero ngayon naman, para may iba Ikaw naman naman. na may request, Oo, ha? kasi malungkot Nakita ako. ko nga yung note mo kanina eh. Tapos Kung may pwede ka sakit ako. mag-request. Oo. Ah, Ano ka ba ba request ulit? natin? Pwede bang magpagawa sa inyo ng burger? Ikaw gagawa. Burger. Go. Hinanda ko na yung mga ingredients natin Oh, sa ano ba ating hinanda mong burger. ingredients? Oh, ito, Oh, syempre. Meron tayo, Tita Angel, ng Burger patty. at Tito Jego. Onion leeks. Oo, onion leeks. Tapos, meron din tayo Kung may ng onion leeks, of course there's onion. Kung may And onion, may oyster sauce. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating water at flour and water. With water? At And yung ating mushroom. mushrooms. Oh. Kasi mahilig ako sa mushrooms. Oh. Oo, tara na. Ito Oh, na. sige. Let's do this. Okay. Nagugutom ako. Oh, ito number 1 ha. Fry sa inyo natin yung mag-asawa. burger patty. Yes, Until ayan. it's golden brown. After, you put your onion leeks and your onion. Diba? Isosaute mo lang siya kasama ng oyster sauce. Halo-halo, and then you put your water. Ikaw At na. yung ating flour with water. Yun. Oo, syempre, para umalsa. And ang susunod, naman ayan na yung ating mga patties. Lagyan natin ng pepper at mushroom. And voila! Ayan na ang ating Ang galing naman, nag-iba yung pati. sweet Nag-iba yung patty. and chili burger Sumobra patty. luto. Kuminis eh. Galing ni Kikay. Kaso wala na tayo nung pang yung bun, pang burger. And chili. Bakit naging flat may yung sabaw? burger? Ha? Hindi ba pampalaman sa tinapa yan? O Ulam ano? burger kasi. Ulam burger yan. Ha? Ulam burger Ulam pala siya. burger. Pero sige na nga, dahil mahal ko kayo, titikman ko yan. Ikaw Baka pa. mamaya, iyang-iya naman ako. Hindi, lamon ginagawa mo, Pinagbigyan hindi niyo ako. tikim. Sige, Oh. Gustong-gusto ko yung Kunyari nagiging pa si makinis Kikay. yung Parang burger ano ha? patty. Utang na loob pa namin, tinikman mo ha? Siyempre, baka sabihin niyo, sinasayang ko yung budget. Lagyan mo ng sauce. God bless you. Sige. Yan. Naman yan. Ang nipis, bakit biglang Para lumipis? nga matsyo ko ng maayos, di ba? Ayan. Eh, bakit di ka naman nagchuchu eh? Bagong taon na, kailangan ng bagong buhay. Sarap! Sa pa nga. Sarap nga, talaga. Ubusin mo ah. Sa pa nga. Ubusin mo. Okay, tama. Project mo. Maghahanap ng kanin yan. Sabi mo, Wait sarap. lang, wait lang. Sarap. Baka mabigyan ako ng commercial. Wait lang. Oh, okay. Kasi pangarap ko, Kuya Bareta, pero ang pagkain, aba, hindi naman ako Paano magreklamo. ba Pagkakagat, harap ka sa kanila, sabi mo, sarap. Sarap! Di ba? Oh. Ayos. Sarap. Pwede yan. Okay. Okay. Pagbigyan na yan. Okay, thanks, bye. Sige, thank you ha, kakain na ako. La 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 la. Grabe ka nga hapon. Ang dami ko Oh. napansin na in all fairness sumusunod. Nag-grab kasi ako, Kuya, Kong and Angel. Nag-grab ako kahapon. May Ayun grab pa pa. ba? Ha? Grab? Grab, Kuya. May grab pa ba? Meron pa. Meron. Bakit? Ang daming applications kasi na hindi naman in-approve ng LTFRB eh. Ah, Tapos 'di ba meron ngayon na mga issues sila diyan whether
ipagpapatuloy, i-approve pa nila yung ano. Yeah. Marami silang ano dyan ngayon pinag-uusapan sa LTFRB. Kasi 3,000 lang yata yung na-approve na yan So bakit anong Nilapansin ko lang kuya, maraming sumusunod nung sa anti-destructive driving driving law. Ada. sabi nila nakikita daw dun sa mga High resolution camera. Cameras, yes. paano nakikita yung nakatint? All eyes on us. Ewan ko kung ano yung magic nila, kung meron Kung man. paano o ano. nakikita. Pagka daw merong reflection. Ano Ewan daw ko sabi? lang. Pagka may reflection na salamat Kikay. Pagka may reflection daw nung parang sa muka, ibig sabihin may ginagamit kang may ginagamit kang malapit sa mukha mo. Pero kung titignan mo, yung mas maraming nahuli mga motorsiklo. Kasi walang tent, Motorsiklo? kitang-kita. Mga nagdadrive sa stoplight. Naglalabas kasi ng cellphone. Kasi Bawal na yun Kahit na nasa stoplight ka. So meron pa rin Kala mangilan-ngilan na di ko, sumunod. motorsiklo, biglang nagte-text na gano'n. Wow. Diba? Isang kamay. Oo. Anyway. Ngayon, ano napansin mo? Ayun kuya, in fairness, may mga sumusunod pero may mangilan-ngilan pa rin na hindi sumusunod. Tulad nung isa pa kasing nakita ko the other day kuya, may 2 nahuli. Nakalimutan ko lang saan banda Kong Pero itong 2 to, nahuli na nagbebenta ng peking plaka. So, Hindi, Quezon City. Quezon City ba yan? Medyo naipalabas sa news yan So, kung gusto ko lang sana tanungin, meron bang batas or anong batas yung nakakasakop dyan? Well, criminal case, pwede siyang mahuli. Tapos yung driver na napagbentahan, fine. Fine, no? Magkano? First offense, kung hindi I think kung hindi ako nagkakamali, around 10,000. Nabenta, ano yun? Nabenta na. Fake plaka. Fake na plaka kuya. Paano mong sabihin na fake yung plaka? Hindi, kasi hindi authorized yung plaka. Bibenta. Wala kasi silang plaka Ayun, yun na nga naging problema. Hindi, Pero, pero halimbawa, plaka ko talaga. yun. Oo. Kasi iba yung, di ba, halimbawa, pwede mo sabihin fake yung plaka. Ang fake na plaka ay hindi mo numero, hindi mo talaga, talagang fake. Yung news yung problema, hindi kompleto. Sinabi lang kasi hindi authorized Yung gumagawa. yung gumagawa. Kasi ngayon, di ba, meron na silang pinapagawa dun sa mga dealer ng kotse. Yes. Na paglabas mo, meron kang ilalagay Yung na conduction- yung conduction sticker mo, lalagay mo na dun sa ano mo, Plaka. sa plaka mo. Paano kung halimbawa, yun ang ipinagawa doon? Yun, hindi. Tapos sa akin naman talaga yan na plaka. Number mo talaga. Kaya lang, yung itsura, mukhang plaka talaga. Hindi pwede yun? Well, kung conduction sticker yung kwan at may mga dokumento na sa'yo yun, hindi yun violation. Pero kung sinasabi mo, Manufacturing talagang Nagmamanufacture. nagmamanufacture ng plaka. Ang ginagawang plaka, hindi nila plaka. Mukhang ganun yung, hindi klaro sa news reports, pero marami na kuhang mga Anong kaso metal yan? plates. Counterfeiting. Meron ako natatandaan dati, kinasuhan, ganyan ang ginagawa naman nila. Hindi yung mga bagsak hindi yung binabagsakan. Parang yung ginagawa nila parang sticker. Pero yung plaka talaga. Ang itsura niya. Ang ikinaso sa kanila, economic sabotage. Ewan ko kung convicted. Kung po pwede. Hindi ako, nagulat nga ako bakit economic sabotage. Baka sasabihin pinagnanakawan niya yung gobyerno ng pera na pagtutubuan sa plaka, kaya economic sabotage. Pero ito pala, pagka nahuli kang gumagawa ng fake na plaka, na hindi unauthorized, ang fine lang yan, walang kulong. Hindi, ito kulong. Criminal case Ano yung merong first offense, second offense? Hindi, Yung bumili. yung driver, yung Nabumili. nabumili. Bakit yun lang ang ano doon sa bumili? Making it appear, parang lumalabas, making it appear that you're based on the guidelines ng LTO, making it appear that your vehicle is registered and licensed. Kung registered naman, yung vehicle mo talaga. If you have the documents, then you will not be. Kaya lang, anong plaka naman yung binigay sa'yo? Di ba? Wala ka namang... Yan nga, hanggang ngayon, wala pang plaka. Wala pang plaka hanggang ngayon, di ba? Halos dalawang taon na mahigit. Yung mga, supposed to be ito yung mga replacements sa mga lumang plaka.
Iba pa yung replacement iba kaysa pa doon sa yung mga bago talaga. Oo, hanggang ngayon yung bago, halos 2 taon na. Meron kasing bago tsaka replacement wala pa rin. Bakla. Yung pala, counterfeiting. Paano ngayon yung mga nagbebenta ng mga counterfeit na mga produkto? Sa Intellectual Property Office yan. O tsaka yung yung nagbebenta ng mga DVD na Ayun, dapat hulihin. Kuya, may ano. Si Porky kaya? Fish. Yung Wish nga, dinapirate na din. Pinapirate na rin. Meron. May mga pirated na DVD binibenta. 25 daw. 25 pesos. Ay, parang collection ng mga... Compilation ng mga videos ng Binibenta Wish. daw, nakita nila na binibenta sa may Quiapo. 25 lang. Grabe. Hindi naman yan Ayan, yan talagang pirated. Pirated yan. Pirated yan. At walang kinalaman ng himpilan dyan talaga. Kung yung mga, meron kasi ako mga na pupuntahan ng mga malls. Yes. May mga, yung mga nagtitinda ng mga TV. Kasi mga totoong malalaking mga pangalan ng mga stores. On loop yung minsan yung videos ng Wish 1075. May ba yun? Dapat humihingi pa rin ba sila ng permit? Kung naka-upload yan sa YouTube, Okay Hindi lang. naka-upload naman kung pinanonood Wala nila. namang problema. Diba? Pinanonood nila. Nakalagay Walang problema. doon. Nanonood sila doon sa... hindi naman problema yun. Ang mabigat yung may CD na nag-produce sila tapos binebenta nila. Pinagkakitaan. Dahil binebenta nila yung yung produkto na gano'n na wala silang pahintulot Paano ba yung mga copyright na ganyan? Pwede ba yung halimbawa bagay kasi idea kasi di ba may infringement, di ba? pwedeng sabihin may infringement. So you have to file it right away with the Intellectual Property Office. Kaya yung sa halimbawa, DTI. yung idea mo, ininanakaw, gano'n. Sa Amerika kasi, kailangan parehistro mo kagad Pag hindi, pag ninakaw, wala ka na magagawa. Lalabas di shame game na lang. Gaya-gaya kayo. Gano'n. Yung basketball ba, ginagaya na naman. Oo pero gano'n talaga. Diba? Gano'n talaga Sa akin lang, sabi ko, dagdagan nila yung dagdagan nila premyo para gaya man lang nila, pati premyo. Di maraming matutulungan. Yan ang importante lang naman dyan yung mga maraming matutulungan. Diba? At least, marami pang magbe-benepisyo na Naging daan tayo sa mas maraming natutulungan. Kaya lang, kung sila lang nakikita. Yun ang mahirap. Diba? Yan ang mahirap dyan. Mas malaking usapan. Anyway, so yung palang pinupuntahan mo Okay. nakita ni Alan Sa internet. Hi, Reese! Alis na ako. Si Chef Ian. Morning, Chef. How are you? Hi, Chef. Ay, ang bagal mo na kasi maglakad, kuya Dapat dahan-dahan na. Ay, alis ka ba? Papasok muna. Sige. Bye, kuya! Bye, kuya. Ay, sorry. Chef, una muna ako I'll see you later. Asahan na si Chef sa kusina. Dito tayo, Chef. Ayan. Chef Ian, Chris pala, si Monica, tsaka si Corinne. Ayan, tuloy-tuloy pala tayo. Tuloy-tuloy tayo sa ating huntahan mga kasambahay. Yun na nga, yung pong nahuli na mga violators ng anti-distracted driving, mahigit 100. Sabi ni Tito Joe, 107 kagabi. So last night. No contact yan. No contact apprehension. No contact pa. Pero sa Metro Manila yan. Ino-notify na lang sila, di ba? Kasi nakunan yung kanilang mga registration numbers or plate numbers. Ang hirap pag nagpahiram ka ng sasakyan. Yun ang mahirap. Pero pwede nila i-contest yan Yung yung mga ina-amortize pa lang, Prof. George, so sa pangalan pa ng bangko yun, di ba? So ang mangyayari dyan, yung bangko ang ino-notify at ang bangko ang magbabayad siguro in the meantime and then sisingilin na lang nila yung Hindi ba kasi sabihin Hindi nila? nakapangalan sa bangko yun, Manong Jun. Ganun ba? Di ba? Nakapangalan pa rin sa'yo yun. Sa Sa'yo pa rin. Hindi inire-release sa'yo ang Ang lang, mortgage lang. Naka-mortgage ka lang. Kaya ikaw pa rin yung isa sa pala ang kasi balita yan ng isang reporter kagabi. Sa isang network. Hindi dito yan sa atin. So mali pala, hindi sa atin. Kasi di ba yung iba nga ang ginagawa nila actually sa abroad. Kasi pag ikaw driver, meron kang first offense mo, lumalaki yung lumalaki yung bukod sa roon, lumalaki yung meron kang parang points.
Pag dumating ka ngayon dun sa certain points, kailangan ikaw ay mag-seminar, ganon, or pwedeng i-suspend or i-revoke yung lisensya mo dahil nuknukan ng dami ka ng violation. Tapos nagkakaproblema rin yan pagdating ngayon doon sa iyong halimbawa ikaw ay insure. May mga iba-ibang mga epekto. May mga consequences. Sana po yung pagpapatupad naman nito ay hindi naman yung ano lang, yung ningas-kugon na ngayon lamang. Ay dapat tuloy-tuloy po. Kinakailangan ipakita natin na talagang desidido tayong ipatupad. Batas po kasi yan eh. And therefore, hindi po Metro Manila lang po. Dito sa Metro Manila, no contact policy kuya eh. Pero sa mga probinsya, talagang LTO and LTF. paparahin ka talaga. Ay siguro malaman din natin kung sa Metro Manila 107 kahapon, sa ibang kalapit na lugar dito sa Metro Manila o sa ibang probinsya, ilan kaya naman yung naaresto? So sa Metro, talagang no contact. Alam mo, ginagawa sa ibang bansa dyan, nung mga may-ari ng sasakyan, kaya sinasabi mo mahirap magpahiram ng sasakyan. Ang ginagawa ng iba dyan, pinapangalan nila doon sa hindi nagmamaneho. Dahil para walang point. Yung iba naman ipapangalan nila sa kumpanya. So para yung kumpanya ang napepena. So walang driver na involved. Kasi ang problema ngayon diyan, kung may driver dapat na involved, dapat bigyan ka ng problema sa pagre-renew ng lisensya mo. Ako lang kuya ang medyo kaya gusto ko malaman yung detalye doon sa pag-impose ng fine. Kasi kuya, 5,000 pesos yan 5,000 first offense. Isipin mo, for example, nag-renew ka ng sasakyan mo, biglang meron kang 6 ngayon. Halimbawa, 6 na 5,000, siyempre dapat yung technically cancellation na yun eh. Iko-contest mo, pero habang kino-contest mo, cancel yung ano mo eh. Dapat ganun eh, di ba? Ganun, habang kino-contest mo yon, naka-cancel na kaagad unless mapatunayan mo, tsaka i-reinstate ngayon yung iyong lisensya o yung registration. So gusto kong malaman lang yung detalye nun sapagkat ano ba yun? Pag naka-apat na dahil dapat sa apat, 20,000, tapos cancel. Revocation. Pag ka-apat ba, padadala ng sulat yung may-ari ng sasakyan? Di ba? First offense pa lang meron na. Kaya nga, may 5,000. So yung may-ari ng sasakyan, ang i-revoke ang lisensya? Pati ang registration. Registration ng sasakyan mo? Oo. Kaya nga gusto ko registration ng kasi sasakyan mo, i-revoke? Sa no contact kuya yung sasakyan eh. Hindi naman yung driver eh. Yung dahil hindi naman nila alam, hindi naman nila kapag kakilala. Kapag mag-renew ka ng registration mo. Pero paano mo i-apply yung i-revoke mo registration? Hindi, pag nagparehistro ka sa susunod. Nagparehistro ka, di ba? Meron kang may violation yung sasakyan mo. Cancellation. So may hirapan ka. May violation. Pero ibig ko sabihin, how do you revoke a registration? Cancellation. Ika-cancel, hindi ma-re-registro Hindi, how do you cancel a registration? Ibig mo sabihin, hindi ko na pwedeng gamitin itong sasakyan na to dahil hindi na nila papayagan. Palagi ko ba, yun nga ang gusto ko malaman. Hindi nyo napapayagan na makapagpa-register? Therefore, every year, re-register mo dapat sa sasakyan. Exactly. Hindi nyo napapayagan makapag-register dahil technically, kinancel mo na yung registration. Yun ang gusto kong malaman, kuya. Kasi, exactly. Kasi yun ba, wala ba yung lalabagin na karapatan? Dahil tama yung penahan mo yung, halimbawa, driver, okay siguro yung driver's license, yan ay pwede mong ikansela. Pero ang problema, kuya. Pero yung rehistro ng sasakyan, parang may problem nga doon dahil siyempre kuya yung driver may not necessarily be the owner. Correct. Nakuha na ng picture, di 5,000 yon. Pangalawa na naman, meron na namang nanghiram na sa sasakyan. Na-picture na naman yung sasakyan mo, 10,000 na yon. Ang magbabayad doon, hindi naman yung driver eh. Kasi hindi nila kakilala yung driver, yung may-ari. Exactly. Yung pang-apat, na which is 20,000, ang kakambal na penalty nun ay cancellation. Yun nga sinasabi ko, na style na ginagawa sa ibang bansa. Kasi para wag makancel yung lisensya noong nagmamaneho, ang halimbawa, ikaw pinera mo sa sasakyan mo, ikaw ay nagmamaneho ka, makakancel yung lisensya mo pag ikaw napepenahan. Kaya ang ginagawa nila, ipinapangalan nila sa hindi nagmamaneho.
Which is? Halimbawa, ikaw may-ari, hindi ka nagmamaneho, wala kang lisensya, walang ikakansela sa'yo. So, basta puro pena lang ng pena yon. Pena lang ng pena. Yung driver, hindi siya malalagay doon sa point wherein makakancel o marerevoke ang license niya. But that is driver's license that we're talking about, At not hindi the yung registration of the vehicle. Dito, mukhang registration yung punteriya nila, kuya. And that's why, gusto kong malaman yung detalye nun dahil para sa palagay ko, medyo maki-question nga yun. Hindi, kasi pagka yung registration of the vehicle, ang pag-uusapan natin, parang ano yon, parang medyo merong legal issue dyan. Yon. Kasi yung unang offense, okay pa yun 5,000 eh. 5,000. Ngayon hindi siguro na-realize ng mga iba nating kababayan dahil siyempre pag first 5,000, 10,000 pero pag nagpang-apat na 20K. may problema tayo doon 20,000 dahil may kasama ang revocation, cancellation of the registration. Of the registration. Ay ako, ang worry ko, ang nasa isip ko, revocation of the license noong kung sino man yung driver na penahan. Kaya nga pinag-uusapan yung paano kung ang pepenahan hindi naman nagmamaneho. Dahil yung may-ari hindi nagmamaneho. Pena lang yun. May fine dun sa may-ari pero wala kang pwedeng habulin sa lisensya which is being done sa ibang country. Ganon kasi nga yung para pag napenahan yung driver kasi halimbawa ikaw may-ari ka, driver ka, license holder ka, kasama kang mapepenahan. Pero kung hindi ka naman nagmamaneho, fine lang ang mangyayari sa'yo. Kaya nga. Kaya talagang dapat ito po sa mga susunod na araw. Siguro baka nga maging guest mo pa, kuya. Sana maging guest mo pa rin yung sa LTO o kaya LTFRB. Malaman natin dahil sa LTO siguro. Madami magkakaawayan po talaga dito. Kunyari, hindi mo ma-identify ang driver. Sino contact na yung sasakyan talaga yun. Hindi, sa akin okay yun eh. Hindi mo ma-identify yung driver kung sino. Na naka-helmet, naka-motorsiklo. Yung may-ari talaga ng sasakyan ang dapat na penahan. Okay, pero limbawa, ang may-ari ng sasakyan ay hindi naman driver, hindi naman siya pwedeng mabigyan ng violation sa lisensya. Lalo pa halimbawa, wala naman siyang lisensya. Dahil wala naman siyang lisensya. Ngayon, ang ano lang dun, mag-stick ka talaga dun sa penalty nung may-ari. Which is the cancellation plus 20,000. Pero yung cancellation of the registration, I think that is one of those things that we need to clarify and that is, I think, highly questionable. Highly questionable. Dahil parang pwede ba yon na i-cancela mo yung rehistro ng sasakyan na hindi ko alam ano bang batas pwedeng apply? Halimbawa, hindi, syempre kuya, papasok din yung the right to property eh. Exactly. Yung right to property, constitutional right yun. You cannot be deprived of property. Siyempre sabihin nila, may due process naman. Ang problem ko lang, usually kasi sa ganyan kuya, 20,000 plus cancellation, cancelled ka agad. Until and unless you're able to prove na hindi ko sasakyan yan, dun sa tinatawag na iko-contest. No. Pero hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo sasakyan, sa'yo nakarehistro yun eh. Kaya nga, ang point kuya is, ika-cancel na muna yung iyong registration ng sasakyan mo, yung ganun yung pagkakaunawa ko eh. Tapos ko-contest mo. In the meantime na kino-contest mo, nagbayad ka na ng 20, nagbayad ka pa cancel na yung sasakyan mo. 5 mo na, 5, 10, 20. So 35 na yan. 15. Meaning to say, halimbawa, okay, talagang found guilty ka. Dahil sasakyan mo talaga yan, yun talagang nagmamaneho, ganun ang ginawa. So ngayon, kinancel yung registration mo. Plus 20,000. Plus 20,000. Pag cancel ng registration mo, hindi mo na pwedeng patakbuhin yan sa sasakyan mo na yan kailanman. Correct. Kasi canceled yung registration eh. Anong karapatan ngayon batay sa batas ang halimbawa ikaw kinuha kitang abogado, paano ngayon yan, Attorney George? Ito hindi na ako hindi ko na magagamit yung sasakyan ko kasi na to. Canceled na nga. Kasi canceled yung registration. Hindi ko na pwede patakbuhin yan. Walang rehistro. Diba? Amoroso na yan. Kaya ako gusto kong malaman. Paano ngayon yun? Wala ba anong pwede kong ikontesta? Anong batas ba ang pwede kong gamitin? Para ngayon, iprotesta ko yun. Kaya nga gusto kong malaman, ano ang kasunod nun after the cancellation? Number 1, will you still be allowed to undergo another registration later after the initial cancellation? No, it doesn't serve to logic. Yun. Dahil parang, paano mong, ibig sabihin, kinancel mo, tapos papayagan mo ako i-register ulit. Oo, mag-undergo ka uli ng another registration. Sisimula ka na naman sa simula. Hindi walang yan ang dapat nating alamin at tanungin kasi yung IRR kasi maliwanag na yung siyempre niliwanag nila kuya yung gadgets lang eh. Sa gadgets lang talaga nakakonsentrate. Yun yung dating malabo. Maliwanag dati sa batas, nilabo nila sa implementing rules, nilinaw na nila ngayon.
ako ngayon nagko-concentrate ako ngayon doon sa issue ng fine at saka yung dagdag doon sa fine. Kasi sa aking palagay, sige, tatanggapin nyo yung 5,000, pero pag pumunta na kayo sa pang-apat, palagay ko may question na doon. Oo, dahil 20,000 plus cancellation ng registration. May question doon eh. Baka siguro pwede mo i-argue. Ay, teka muna kuya, bago po tayo magpunta sa ating mga balita, nagpapasalamat muna tayo sa Grab driver na si Mr. Joel Salude. Maraming salamat po sa tiwala sa Radyo La Verdad at UNTV. Kanina po ay ibinigay niya sa atin ang cellphone ng naiwan na pasahero niya. Bandang alas 11:30 kahapon sumakay sa may P. Florentino Street, Sampaloc, Manila. Ibinaba niya sa Perea Street sa Makati City. Panawagan lang po sa may-ari ng iPhone 4 na globe ang number. Nasa amin pong inyong cellphone. Dito po ha, punta lang po kayo dito sa amin sa UNTV o kaya sa Radyo La Verdad 1350. Malamang po na tinatawagan niya ng may-ari ng numero niya, kaya lang ay nalobat po ito at charging na po at this moment. Yun lang po. Maraming salamat po sa Grab driver. Sana po'y dumami pa ang inyong lipi. La 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 la. Good morning po, Daddy! Good morning! Daddy, pwede ba Daddy tawag sa inyo? Nalala ko yung tatay ko eh. Sige, tatay, Tagalog tayo. Tay, meron ba kayong ano dito, suka? Meron. Suka? Saan yung suka natin? Alin ba dito? Ito? Ito suka. Magkano sa is ito? 200 ml sa is. Ayan. Nagtaas ba to? Hindi. Ganun pa din? Ay, mabuti naman. Ano pa ba kailangan ko? Mantika. Ano ba yung mga mantika nyo dito? Nakabote? Yung nakabote, 21. Yun. Alin, yung malaki? Ay, ito maliit. 21 pesos itong bote. Tapos yung malaki, 75. Meron ba kayong tingi-tingi? Wala. Meron. Meron ito. Magkano ito? 10. 10. Ito, 5. 5? Ano pa ba kailangan ko? Toyo. Tay, may toyo ka ba dyan? Magkano itong 200 ml ninyo? 8. 8 pesos. Tapos ito mga itlog. Alin dito tayong pinakamaliit? Small. Ito, 450. Ayan, 450 yan yung pinakamaliit. Yan yung small. Tapos saan yung medium ninyo? Medium. Ito. Ayan, 550 hanggang 575. Ito, jumbo ito extra. Ito jumbo. Ano yung mas malaki dyan? Yung jumbo, ito. Jumbo, 650 pesos. Per piraso to, no? Per piraso. And ito, extra large. Ito, large. Ay, talaga? Tapos may sardinas ba kayo, Tay? Sardinas. Ayan, mga dilata. 40 pesos. Lahat. 14 pesos. Ayos yun, ha? Tapos may ketchup ba kayo dito? Ketchup. 19. Ketchup. Patingin naman tayo nung ketchup ninyo. Ayan, ketchup. Sige, tayo nagtanong lang. Hi, girl! Hi, Jal! Bisita! Si Ma'am Cora. Si Ma'am Cora. Ay, tuloy po kayo. Good morning. Saka si Ma'am Irene. Hi po, ma'am. Good morning. Sila ay from Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. They call PNV SCA. Diba? Ngayon pag-usapan natin. Good morning po ulit, ma'am. Ma'am Cora, tell us more about po your organization. Okay, magandang umaga, po sa ating lahat. Ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, medyo mahaba ang pangalan ng aming opisina. Ito po ay isang ahensya ng gobyerno. Nasa ilalim po kami ng pamamahala ng National Economic and Development Authority. And kami po yung naatasan na maging tagapag-ugnay ng iba't ibang programang pang-volunteerism dito sa ating bansa. So our work is to promote volunteerism as a strategy for development and also integrate the works of the different sectors kasi alam po natin ang mga eskwelahan, mga corporate groups, NGOs at maski gobyerno, may mga volunteer programs po sila. So,
ang ginagawa po ng PNB-SCA, nine-network po natin itong mga organisasyon na ito, mga volunteers na ito, para ang ating mga programa, volunteer activities and programs ay magsuporta sa ating katulad na ngayon, Philippine Development Plan, and also yung international commitment natin sa global community sustainable development goals. Ma'am Irene, why do you think we need to promote po yung volunteerism? Kasi matagal na rin tayo na hindi natin nakikita yung mga kapwa natin Filipino na maganda ang ibinibigay na tulong o mga trabaho nila out of their own volition na tumutulong na pala sa ating mga hindi sa sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. So kailangan talaga natin ma-promote yan dahil marami na palang mga activities ang mga Pilipino na nakapagkikipagkapwa. So when you promote that, nakikita natin na hindi na pala bago. So ito na pala ay parang kalakaran na rin din. Naging hindi kaugalian alam na. ng maraming tao. Kaya hindi sila na-advertise. Gaano katagal na po yung organization po ninyo? Since 2000, ang organisasyon namin, naka 50 years na po kami 50 ng years. anniversary. So meron na ba ho kayong database ng mga volunteers na pwedeng tawagan just in case merong pangangailangan? Meron tayong binibuild na database. So ang isa kasing mandate ng PNB-SCA ay i-register ang mga volunteer organizations. At ito, ang purpose nga nito is para malaman natin itong mga volunteering opportunities para yung supply at ang demand ng volunteers ay ma-share natin sa mga nangangailangan, yung mga gustong mag-volunteer at gustong gumamit mag-avail ng volunteer. In line with that kasi guys, magkakaroon sila ma'am ng search for volunteer, outstanding volunteer. And ginagawa niyo po yan yearly. And this is pang ilang year na po? 17 years. 17 kasi we years. started 2001. Ano po ba yung mga qualifications? Paano po nasa-screen yung mga nanonominate bilang outstanding volunteer? Meron tayo, siguro simulan ko sa, meron tayong 3 kategorya. Ang una, individual. So, maaring siya youth, ito yung mga hanggang 30 years old, and then hanggang ang mga adult naman. Pangalawa, meron tayong kategorya ng organisasyon. Ito yung mga NGOs, non-government organization, at itong mga nasa corporate sector, yung mga business companies na merong corporate social part ng kanilang corporate social responsibility programs. Meron din tayong special na kategorya na Volunteer Lifetime Achievement Award. Ito naman yung para mahabang panahon na volunteer. At talagang may impact na sa society. So, sa ating mga kabataan, kailangan nakapag-volunteer sila ng 3 taong. Experience sila, sustained 3 years volunteering. Sa mga naman adult ay 5 years. Sa organisasyon, yung NGOs, 5 taon din. Sa corporate naman, 3 taon din. Sa Volunteer Lifetime Achievement Award, merong 25 years ng continued volunteering. So ano-ano mga tinitingnan natin na mga qualification. Una, yung qualities of volunteer. Example natin sa individual. Ano ba ang kanyang motivation pag mag-volunteer? Commitment. Kasi alam natin na pag nag-volunteer, kailangan wala tayong hinahangad na monetary kapalit. Pangalawa, yung performance. May mga yung mga bagong programa or activity na na-introduce niya at nakapagpabago ng komunidad. And pangatlo, yung sustainability. Kasi tinitingnan din natin na sana ang programang ito na ginawa ng volunteer or ng organisasyon ay maaring ma-replicate
sa iba pang mga lugar para masustain natin yung volunteering efforts. Ma'am Cora at saka Ma'am Irene, paano po namin, kunyari meron po kaming gustong i-volunteer na mga organization and of course individuals, paano po namin nominate? Bali, kunyari, dito sa Metro Manila, meron po kaming either sa aming office or sa Department of Interior and Local Government na nag-chair ng screening committee. Now, sa mga regions, yung aming mother agency, yung kanilang regional offices also take part in the search. So, doon nila ina-address yung kanilang nominations. We have brochures, mga ganyang flyers, where the addresses, they can look at it. And also sa mga website, pwede rin naman nilang tignan kung saan nila isasubmit ang nomination. So which regions you belong, doon po magsasubmit muna. And then they can have the committee there, the regional committee starts the screening process. Then certain deadlines is set bago pupunta po sa aming office para sa final na. Sige, titignan po namin yung website na yan kasi for sure marami tayong mga kakilala dito na pwede natin ma-nominate para sa outstanding volunteers. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Corazon Macaraig and of course, Ma'am Irene Violante. Thank you po. Thank you po. Kung gusto mo ng imported rice, parang may alam si Ray Pelayo about dun sa imported rice. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Salamat. Ay, samahan ko na kayo. Thank you po. Volunteer na. I-nominate natin ng UNT. Uy! Nako. Bitara ka na. Yung kapitbahay namin. Ano pa ni kapitbahay mo? Isang linggo na hindi kumakain. Hindi kumakain? Ang lakas mo rin. Sobra ka naman, meron bang ganun? Isang linggo na. Oras lang ang hindi ka kumain ng ilang oras lang pag hinang-hina ka na eh. Imposible. Mas matindi naman yung barkada ko. Bakit, Dok? May barkada ka, Dok? Yes, dami. Hindi rin kumakain? 2 linggo. Aba, matindi nga to, 2 linggo. Awesome. Nakakapagbuhat pa ng kalahati sakong bigas. Isang kamay. 2 linggo. 2 linggo. Hindi kumain. Isang kabang bigas. Isang kabang bigas, kalahati sakong bigas, kayang-kaya niya. Walang kwenta. Ayun, mga kaibigan nyo, hihina. Baka nagbabitamins yun, Dok. Yung kaibigan ko, 2 buwan at kalahati, hindi nakain. Ayun talagang... Walang kain-kain. Iyon ang hindi ko na alam. Ang lakas pa rin. Walang kain. 2 buwan. 2 kalahati hindi pa na eh. Walang tubig. Walang diet talaga. Buhay pa. Bakit? Palakas pa rin. Anong sikreto niya? Nasa ospital, nakadextrose. Wala, malabo. Malabo to. Mahirap yan. Talagang si Johnny pa rin ang kailangan natin. Oo. Ano tama kayo dyan? Oy! Pero Doc, ano mo, may kasabihan daw. Kasi sinasabi sa akin ng matatanda. Ang sabi? Pag daw malaki ang tenga, mahaba ang buhay. Oo. Totoo ba yun, Doc? Actually, hindi naman. Hindi naman totoo yun na porque malaki ang tenga, mahaba ang buhay. Mahaba. Actually, may mga itsura na makikita ka sa tenga na may mga na pwedeng magbigay ng palatandaan ng sakit. Tenga lang ang titingnan mo. Akala ko ba sa dugo? Pero pa yung sa dugo. Pero sa tenga, marami ka na matututunang sakit. Makikita may na sign. Oo. Kagaya ng pag yung tenga, meron kang tinatawag na yung hiwa sa gitna. Hiwa sa gitna? Oo. Sa babang bahagi ng tenga, yung malambot. Lahat ng babae may hiwa. Hindi, yung sa may gitna, sa baba, yung pinupuntahan, yung pinaglalagyan ng hikaw, may hiwa siyang pababa, diameter, diagonal. Pwedeng palatandaan ng sakit sa puso yun. Ang tawag doon, Frank sign sa Ingles. Although hindi maipaliwanag ng mga siyensya kung bakit may ganong klase ng sakit na ang palatandaan nakikita sa tenga, may hiwa. O ano pa? Marami kang makikita sa tenga. Meron naman tenga ng mga bata, maraming folds, no? Parang kulubot. Oo, kulubot. Meron parang mga kanal-kanal doon sa labas ng tenga. Palatandaan din ng abnormalidad yun. Pwede kasing mababa ang sugar ng batang yun. Pag lumaki, pag nag-edad na siya, pwedeng mas mababa ang sugar o kaya mas malaki yung dila niya sa pangkaraniwan. Imagine mo, tenga lang ang titingnan mo. Tenga lang. Tapos may mga pagkakataon, yung ganong klase ng tenga, mas malaki yung isang parte ng katawan doon sa kabila, hindi equal. Oo, may mga ganong klase. No? Kumulot, ano? Oo, ano pa? Meron naman tinatawag lozet ears.
Yan namang mababa ang tenga sa pangkaraniwan. Yung sukat, iba yung dapat kasi meron talagang kung saan nakalagay yan. Pero nakababa? Merong mas mababa. Nakikita mo yun doon sa mga may chromosomal abnormality, tawag nila Down syndrome. Makikita mo doon sakit? Well, pag naman ganun, merong problema sa paglaki. O kaya, yung mga batang ganun, may sakit sa puso kuminsan pag nag-iedad na. Oo, o kaya, may nakikita ko. merong... Unano, yes, ang tenga. mababa, lost ears. So, may mga ganung klase naman. O ano pa? Ano pa yung makikita natin? Meron naman, wala ang tenga mismo. Sarado. Ano siya? Hindi nakita. Hindi, pinanganak siya, wala siyang, hindi nag-develop yung isang tenga niya. Pero meron isa? Yung isa meron. So yung isa, lumalabas, isa lang ang pandinig niya. No? Ang ginagawa natin dyan, although yan, congenital, pinanganak na ganyan, ang gagawin na lang ng doktor, lalagyan ng prosthesis. Igagawa talaga ng plastic na tenga para maging dalawa. Hindi naman bubutasan, lalagyan lang ng sa labas parang tenga talaga, although hindi makakarinig. So hindi na makakarinig talaga yun? Hindi na, isa lang talaga. No? So mga sakit na, sa pinanganak yung congenital Meron naman, iba yung itsura o sukat, o kaya yung forma ng tenga, o kaya may tumubo na parang kuntil. Alam mo yun, skin may tag. mga kuntil-kuntil. May nakikita mga 3, Alam mo ba na ang tenga pala natin, kasabay siyang nagde-develop ng kidney, ng bato natin. So habang nagde-develop ang tenga, nagde-develop din ang kidney. Kaya nga, may mga cases, kamukha pag nakita kang skin tag, yung parang kuntil dito sa tenga, patingnan mo yung bata, baka may kidney problem. Doon pa lang sa tenga. Yung kuna pinanganak, may ganun. Ay, naku, teka muna, after few months, patingnan mo na. Pa-ultrasound mo na yung kidney, baka mamaya maliit o kaya may deformity. By merely looking at the ears, no? Ano pa yung makikita natin? Of course, yung parang umuugong. Alam mo yun, nasubukan nyo na ba? Huwag naman sana, syempre. Pero karaniwan, kaya umuugong sa tenga, maraming baon. Tutuli. Oo, parang maraming wax, no? Pwede yun. O kaya, expose ka sa mga malalakas na sounds. Kasi pag umuugong na tenga, ibig sabihin nun, parang hindi na niya kaya yung decibel ng tunog. Kahit hindi mo siya takpan. May ugong, oo. Pero karaniwan may ganun. Pero kunyari wala, tapos bigla ka na lang nauugungan ng tenga, pwedeng may problema. So para bang ingatan mo na, lumayo ka na dun sa mga maiingay na lugar, o kaya maglinis ka ng tenga, baka punong-puno na nga ng tutuli ang tawag doon. Yung tinitingnan na o ano pa? Meron pa. Yung makating tenga. Makati. Kasi parang nagkakaroon ng pagbabakbak. Sa labas? Sa labas yun. Oo. Pwede kasing fungal infection. O kaya para nangangapal dito sa labas, ano? Minsan yung may mga psoriasis, may ganong sakit Iba-iba pala Ngayon, ano? masakit yun kasi ang tenga kasi manipis na parte ng laman yan. So pag nagkaroon ng sugat yan, nagbabakbak, masakit. So technically, dapat talaga ingatan natin. Saka sabi ko nga, tinan mo sa tenga pa lang, marami ka nang matututunan. Pero may tenga baligtad. Wala naman. Hindi, nakakano. Oo. Pero yun naman, deformity pa rin yun. Deformity pa rin yun. Oo. Pero yun nga, karaniwan, lalo na sa bata, no? Pag sumasakit ang tenga ng mga bata, especially yung mga less than 6 months old. Pag 6 months old, nag-iiyak lagi ang bata, patingnan mo na ang tenga, baka mamaya may problema. Paano daw yung tumutunog na ano? Parang gulong? Parang gulong. Yung masakit na masakit. Oo. Ay pag naman gano'n, syempre baka meron kang problema sa loob ng tenga. May tinatawag na otitis media. O kaya nilalanggam. O kaya nagtutubig yung tenga, no? Hindi nilalanggam yung diabetic yan, nilalanggam. Pag naman nilalanggam na ang tenga, medyo hygiene naman ang problema natin doon. Tsaka baka mamaya marami nga natuto yung wax doon. Tapos medyo mataas ang sugar level ng pasyente. Pwede talagang maglanggam. Kasi pinupuntahan ng mga bis. Ay, iba naman na yun. Baka napagkakamalan ng yung bahay nung bubuyo. Oo. Diba na yun? Sa susunod, may hanin na lumabas doon. Pero problema talaga yun. Hindi mali yung kasabihan na pag malaki tenga, mahaba buhay. Oo, hindi naman totoo yun. Meron nga, malalaki tenga, mas maaga nga namamatay. Mahirap naman yung tenga, Dok, na nakasahod ng gano'n. Oo, iba naman yun. Pero Dok, mas mahirap yung pag nakakain ka ng maraming santol, ayaw gumitara. Kaya nga. Nakakailang santol ka ba? Ang tamis. Nakakailang santol ka na. Ang dami mo na santol na nakain. Angel, tingnan mo to. Ang ganda naman yan. Oo, diba? Ano yung gawa niya? Yes. Yan si Kel Cruz. Actually, ka-text ko siya. Sabi ko, daan naman siya dito sa bahay para turuan tayo kung pwede, kung paano ginagawa itong... Ang tawag dyan, pixel art Pixel art. Tapos iba-iba yung mga materials na ginagamit niya. Yes. Ito parang ang gamit nyata is lipstick. Oo nga yan. Wow. Diba? Tapos ito, tape. Masking tape lang yung ginamit niya. Tsaka cartolina na colored. At saka ang lalaki pa nung ginagawa niya. Correct!
baka siya na yan. Siya ba yan? I think so. Dadating Ako siya. na. Sige. Dadating pala Naya siya. naman ako sa'yo, girl. Yes! Surprise, ha? Hi, Kel! Good morning! Come on! Thank you, ha? Pinaulakan mo naman yung invitation namin. Sige. Sit down! Hi! Alam mo, kanina lang, bago ka dumating, pinapakita ko kay Angel yung mga gawa mo. Kasi ang gaganda talaga. At sabi nga ni Angel, hindi nagbibiro sa laki. Talaga mga life size mo. Oo. Pero ang tawag dyan is pixel art, no? Opo. Pwede rin pong unconventional art kasi iba't ibang materials na hindi madalas ginagamit. Monica, tanong ko lang kasi kung kailan pa siya nag-start, tsaka bakit ganyan yung naisip niyang klaseng art na gawin? Dati pa po artist na ako pero madalas Drawing lang po, pencil, paint, mga ganun. Tapos past 2 years, yun po, gumamit po ako ng ibang medium. Ano ba yung mga medium na pwede mong gamitin? Kasi ang mga nakita ko doon, like merong straw, Opo. merong tape, Opo. tsaka parang lipstick. Pero bukod doon, may iba ka pa bang ginagamit? Marami pa po. May listahan nga po ako ng pwedeng gamitin. Pero yung pinagbabasehan ko po kasi yung price nila saka availability. Madalas kasi maramihan yung kailangan eh. Oo nga. Kasi lipstick mo gagamitin. ubos ang lipstick ko. Pag gumagawa ka ng ganung kalaki, nakakailang lipstick ka normally? Mga 6 pieces lang po yata. Pero yun po yung mura lang. Yung mura lang ginamit ko dun. Yung mga toxic. Kasi makukulay yun eh. Pag pigmented o mataas ang lead content. Ito, pwede itong gamitin. Tuya. Ano ba to? Ano yan? Pang matanda? Oo. Pang Kong Erin yan. Pamana ni Kong Erin. Tiger Bomb. Ala. Nabuking ako. Pero, magde-demo ba siya sa atin? Papakitaan ba niya tayo? Okay lang po, pero maliit lang po. Oo, kasi dito na lang siya. Sige. Dito ka, Kel. Yan, sige, go ahead. Anong gagawin mo? Paano ba yung process ng paggawa niya? Sige nga, turuan mo nga kami. Bali, combination po siya ng digital sa traditional. Una, ginagawa yung reference through Photoshop or Paint Toolsai. Okay. Tapos, makakabuo ng mga images na parang ganito. So, yan yung ginawa mo sa computer, Opo. no? Okay. Tapos gagawin mo ngayon. Tapos ngayon, gagawa ng grid or parang kung lang siya, naka-alignment. Kaya yun, parang kukopyahin lang. Correct. Para alam mo kung saan ilalagay yung certain color, Opo. no? Parang Shape. puzzle kasi yan eh. Correct. Tapos, kapag nabuo mo na yung grid, ano magiging itsura niya? Ito na yun. Sa ngayon po, yung gagawin ko ito, pero bandang mata lang po yung kaya dito sa space na to. Go ahead, sige. Pakita nga kung paano ginagawa. Anong gagamitin mong for now, masking tape masking na lang tape po. lang? Masking tape. So, ang simple lang pala ng mga kailangan gamit. No, paper lang, tapos yung template mo, masking tape, tapos cutter. Pili ko nga dito kay Kel, kung ano lang makita niya dito, pwede niyang gawan ng art. Correct, oo nga. Pero madalas yung mga artwork ko ngayon, nire-relate ko naman dun sa subject kasi mas malaki yung impact niya. Parang pag sa politician, gumagamit ako ng mga thumb mark, ganun. Ito pala si Kel, recently na-feature siya sa isang international channel, no? Yes, ma'am. Really? Oo. Wow. So ano naman feeling na ikaw ay na-feature sa isang international channel? Okay History lang. channel actually. Ganun din Any order natin. Thank you. Saan ba yung latte ni Gwen? Ngayon nakapanood ka kape Oo. Hindi ako Hi, good morning. Hi, good morning. Ay, kasama ko si Kong. Jello. Good morning. Cappuccino Ako din, hot chocolate. Thank you. Kay Kong Charge to Okay, Charge. Sige, mag-order na kayo. Pwede cake? Pwede cake. Grace, Good morning kamusta po. naman ang ang balita natin na salary wages? Meron namang wage petition increase na final yung TUCP. Magkano? Di ba magkaiba yung nila, pinetition ng labor group siya ka TUCP. Ang labor group kasi 675. Ang Apo. TUCP, 750 ba? Tama ba ako? Opo. Pero kasi yung para yung tatlong iba't ibang grupo, actually under din siya ng TUCP. Yes. Pero iba-iba rin po. Nasa 174 to 285 yung hinihiling nga po nila na dagdag sana dun sa minimum wage. Okay. Yun pa rin yung sinasabi nga nila na parang sa pag-aaral nila, hindi na kasya yung 491 ko. Alorina. Kasi pataas daw yung presyo ng kuryente, ng tubig, yung pamasahe.
Yun yung computation nila sa family na may 5 member kasi Kong. Kanina dun sa parang presentation nila Kong, parang sinasabi nila dun, hindi pa dun kasama yung gamot. Once na may magkasakit pa dun sa family nila, additional, saan sila kukuha? Parang yun. Kahapon nagkaroon ng consultation ako, yung mga labor group, yung mga employer, pati po yung wage board. Yung wage board. Kailan ba papaso yung increase na binigay dati ng wage board? Paso na ko June 2. Okay. Kaya nag-file din po sila. June 2 din, doon po nila final yung mga petitions. So ito hearing na ngayon? Opo. May 2 public consultation pa po before ang wage. July 20... Ano yung public consultation date? Meron sila July 20 something. 27. Magkano yung huling tanong? Magkano yung last increase na binigay ng wage board? 25 pesos ba? O ano po, Kong? Ang petition po ng group is 154 pesos. Yes, pero yung binigay po is 10 pesos. 10 pesos. Okay. Pero at least sabi nga po nila, okay na yan, at least may dinagdag. Oh, Ray. Imported rice. Oh. Kaya kailangan, sabi, para pambili ng bigas. Imported rice. Ba, kukulangin pa. Yes, kailangan. Ang sinasabi kong naman ng NFA, binuksan na nila yung bidding, open na itong bidding for application, yung mga gustong makipag-bid dun sa 250,000 metric tons ng Sa bigas. private sectors nila binuksan kasi government to government dati. Ang scheme ngayon is government to private. Okay. So ibig sabihin na pwede to bukas kahit sino. Hindi pa natin alam kung anong country ang mananalo sa bidding. Pero yung mga dating country kong na sumasali, Cambodia, Vietnam, Thailand, yan, mga Pakistan, yung mga area na yan. Pero ngayon, kahit saan daw magaling pwede. Depende rin sa kanilang presyo. Aabot kong ng 5.6 billion pesos, yung 250,000 metric tons. And ito ay para sa ating buffer stock? Yes, for the lean months. Itong mga susunod na buwan kung saan hindi panahon ng anihan ko. Para in case daw na merong calamity or matamaan tayo ng kalamidad, meron pang supply yung ating pamahalaan dun sa mga area na maapektuhan. Pero ang problema kong is dati kasi napakaraming stock ng NFA rice. Yes. But then ngayon, actually ngayon 6 days na lang yung buffer stock nila. So kung madadagdag to plus 7, hindi abot ng 30 days. Dapat 30 days yung buffer stock. Sabi niya, maaaring magbawas na lang sila. Sabi ng NFA, maaaring magbawas na lang sila ng sinusupply sa market kung sakaling kailangan ng buffer stock. Okay, Rose. Kung sa akin yung tax reform package kasi yan ang controversial, papasa pa kaya ito? Yun na, correct. Kasi di ba target po ng administration na maipatupad sa 2018. Nakapasa na yung first tranche sa Congress pero usapan na magiging mahirap sa Senate. Yes. Pero sabi ni Finance Secretary Dominguez, ipaglalaban pa rin nila na maipasa yun at tiwala naman sila sa mga senators na ipapasa nila para sa ikabubuti ng bansa. Tsaka yung mga mahihirap, diba? Para at least hindi masyadong mabigat yung tax na binabayaran nila. Isa pa rin kasi sa ipinupuntos, marami nagsasabi na anti-poor daw itong tax reform package ng pamahalaan. Pero sabi ni Dominguez, hindi porket hindi na magbabayad ng buwis yung mahihirap, ibig sabihin hindi na rin sila makikinabang sa ibinabayad na buwis ng iba. Kasi di ba, ang pagkukuhanan nga ng infrastructure project, yung revenue na nakukuha ng pamahalaan sa buwis ng taong bayan. Saka sa iba't ibang proyekto, ang target actually ng admin na makolekta dun sa tax reform package is nasa 162 billion. Alam mo, panggawa ako ng mga ay infrastructure. tutol dyan dahil ang pangako lang naman ng presidente to lower income taxes. Wala siyang sinabi ng kampanya na tataasan ng buwis. Kaya magkakaproblema pa rin yan sa Senado. Sige, kami tatakbo muna, may habulin kami ni Rina. Alam ko na, kasi magbe-breakfast si Kong sa bahay. Kailangan niya yun. Bye! Okay. Thank you sa coffee ko. Nasaan yung chef? Okay lang. Kain na tayo. Okay, chef. Bakit nasa CR si Chef? Nasa CR ba? Kala ko, kausap ko eh. Paano tayo mag-breakfast dito? Chef! Hi, good morning! Ayun! Ang CR! Chef! Ayan na siya! Hi, Chef! Nag-CR lang yan si Chef. Saan ka galing? Nag-ano kami, nadaanan ako ni Doc Bong sa kalye. Kala ko sinamahan ka mong palengke. Bait naman. Kakain daw kami bago muna ako mag-clinic. Dito kaya, Doc Bong.
Wow, sarap. Doc, morning. Si Chef, Good morning. Dok, may inanda sa atin. Ano? Oo nga. Ano bang inanda ni Chef? Pasta and chicken, di ba? Yes. Tama. Oh. Oo nga. So ano ba yung share mo sa amin na recipe ngayon? Ang share ko ngayon ay tuna pasta with pomodoro sauce. Oh, sarap yun ha. Tuna. Saka healthy. Oo. Healthy. Yes. Protein. Oo. Go! Recipe. Recipe. Ang ingredients nito, recipe ay tuna flakes. Of course. So yes, tomato puree or we can use also tomato sauce. Black olives, chopped tomato, fresh tomato, minced garlic, minced onion, salt and pepper, of course oil, penny pasta or you can use also any other pasta and cheese optional. Optional ang cheese. Pero syempre, gusto natin ng cheese. Yes, sarap. May cheese, yes. Oh, okay. Yes. Oh. Turo mo kay Doc. Paano ba ginagawa yan? Para matutunan ko yan. Bis lang, gigigil na si Tuto mo yan. Of course, lalagyan muna natin ng salt and oil yung boiling water para hindi magdikit-dikit yung pasta. Yes. So, if boil na siya, lalagyan na natin yung pasta. Ayan. Ayan lang natin siyang mag-boil. Then, habang nag-boil tayo ng pasta, magsosotay na tayo ng para sa sauce ng ating tuna pomodoro pasta. Ayan. Lalagyan natin yung garlic. Garlic, di ba? Yes. Tapos, pag golden brown na siya, lalagyan natin yung red onion. Red onion, yes. Oh. Tapos, susunod natin yung tomato. Yes. Lalagyan na natin, sauté lang. Yes. Dali lang. Tapos, yes, black olives. Optional lang din yung black olives. We can use also brown or capers also. We can use. So, ayan. Pag nasauté na at okay na siya, lagyan natin ng salt and pepper. Ayan. Okay. Seasoned na siya. Dali lang. Ayan, yung tuna. Lalagay na yung tuna. Yan. High in protein and omega-3. Doc lang, no? Yes. Omega-3 fatty acids. Good for the heart. Good Sabi for nga. the heart, yes. Huwag lang sobra. igisa mo sa mantika. Oo naman. Laklakin mo. Tapos lalagyan na natin yung ating tomato puree. Yes. Ito pala yun. Yan. Pwede na lagyan ng add ng water pag masyadong malapot yung... or stock, di ba? Or stock, yes. Okay. Yes. Ayan, simmer lang. Simmer lang siya, ayan. At ayan, lalagyan na natin yung ating... pasta. Pasta, yes. Pero sabi mo nga pwede rin gumamit ng ibang klase ng pasta. Ibang klase, yes. Yes. Iba-ibang noodles. Iba-ibang noodles, yes. Yon. Ayan ang ating tuna pasta in pomodoro sauce, yes. Wow! Na-memorize mo ba, Doc? Oo, kaya kong gawin sa bahay. Madali lang. Ayun. Pero hindi, Chef, may iba ka pang ginawa for us, no? Yes, gumawa ako ng mixed vegetable, stir fry. Stir fry. Tapos yung chicken. May tayo chicken breast, breaded chicken breast. Na may Thousand Islands. Yan, Thousand Islands. Tama yung kombinasyon, ano? Sarap. Doc, hingi mo yung number ni Chef. Hindi ka na mag-rice. Oo nga pala, Chef. Ano ba? Saan ka ba makikita? Saan ka ba makakatagpuan? Pag may mga gusto kayong malaman about sa recipe, pwede nyo lang kontakin sa Facebook. Ian Chris Consulta Imata. Yan. Yun, number natin. Number natin ay 0920-668-9363. At babatiin ko lang, Doc. Of course. Yung Sige. mananood dyan sa akin sa Comembo Makati. Milyares family. At Milyares. Hello po. Good morning. Imata family. At sa lahat ng Philippine Chef Society members and admin. Good morning sa atin I'm sure lahat. nanonood din sila ngayon. Of course, nagabang sila ngayon sa... Sige, kain na! Sige. Kain na! Ihain na yan. Maraming salamat. Salamat ng marami. Alright. Habang kumakain kayo, Gutom tayo na ako muna natin si Kel matapos dito sa ginagawa niya. Pero I think medyo kailangan pa siguro ng more time no, bago matapos. So dahil talagang matrabaho, kaya talagang hangang-hanga nga kami sa'yo kasi kayang-kaya mong gumawin ng mga big canvas. Pero ano muna palang feeling? Kanina tinanong kita, hindi mo ako sinagot, na ikaw ay na-feature sa isang international channel. Okay lang naman po. Siyempre, I'm proud. Kuya ko ako yun. Okay lang naman po. Bali, yun na yung pinakamalaking channel na nag-feature sa akin. Kaya okay din. Oo.
mo. And I'm sure marami rin ang gusto ng makapagpagawa sa'yo ng mga ganitong klase ng artworks mo. No? So, Kel, paano ka ba nila pwedeng hanapin, makontak, kung sakaling gusto nila magpagawa? Pwede nyo naman po i-chat na lang po sa Facebook or through my email. Ano email ad mo? kirk.magante.cruz@gmail.com. Sige. Normally ba sa isang artwork, gaano katagal inaabot? Lalo na yung mga ganung kalalaki sa pinakita mo kanina. Usually 1 week to 1 month. Depende po sa medium. Pero I do rush works for 2 to 3 days. Kaya ng 2 to 3 days, pero rush yun. Abo. Ano bang pinakamatagal na medium? Yung ganito? Tape? Hindi naman po. Medyo mabilis to kasi ididikit mo lang eh. Siguro mahirap yung lipstick, no? Kasi patutuyuin mo pa. Opo. Sige, Kel, hindi mo na kita istorbo siya para matapos mo. Sige po. Tapos join ka sa amin, mamaya kakain tayo ng breakfast. Masarap yung niluto ni Chef. Thank you! Thank you po. How can you get rid of... Ito pala, Mike. Halika. Mike, halika dito. May bisita. Yung may tsura mo. Halika dito. Tatanungin lang kita, di ba? Ikaw, idol ka ng mga ano eh. Sabi naman. Idol to ng mga... May bisita ko. Idol to ng mga ano eh, ng mga pangalan. Wala ko pangahit eh. Wala ko pangahit. Ikaw ba, papagkamalang kang mauti. Tingnan mo. Ako yung backdoor. Mapagkamalang kang mauti niyan, ha? Backdoor. Kamusta? Hi, Kamusta mo? Sabihin mo sa akin, matagal na karanasan mo bilang reporter, di ba? Sa'yo ko lang naman sasabihin talaga yan. Oo. Kaya mo ako ng ano, paano ba iiwasan yung how do I feel question? O how do you feel question? How do I feel question? Magtanong ka din. Hindi kasi, kagaya kanina, nadinig ko sa how do you feel na, marami kasing pagkakataon yung how do you feel question. Yung parang may nakita ng aksidente. Tapos yung naka-clip na gano'n, tatanungin, ano po nararamdaman nyo? Masama no? Di ba parang, ikaw kaya ilagay ko dito, ano kaya mararamdaman mo? Di ba, dapat talaga hindi. Hindi, ano lang, yung parang, kasi di ba, kayamanan ng kaisipan, paano mong iibahin yun ang makukuha mo din yung sagot. Di ba? Doon sa tanong na gano'n, na hindi ang itatanong mo anong naramdaman mo? Exactly. Sumisigaw na masakit. Di ba? Anong naramdaman mo noong nanalo ka? Oo. Diba? Ikaw ba, ano ba mararamdaman mo kung nanalo ka? Ayan. Ay, Kuya Diego. Kailangan mo daw ng Balita ko, marunong ka mag-disperse. Oo, lagi. Oo. Una nga, nag-away sila, pero mandaw hindi na nag-away. Sa simula yun. Sa simula. Oo. Pero sa Bulacan ka, yung pala Pampanga. Nandun ka talaga. Inaabangan mo ako talaga, stalker ka. Paliwanag mo nga sa akin, Maute. Ikaw mas pinaka-ano dyan. Pero ang sa akin lang. Sa'yo. Nagsama na naman tayong dalawa. Paano mo ako tatanungin na hindi ang itatanong mo sa akin ano naramdaman mo? Pwede ako. Dahil kasi halimbawa, nanalo ako. Ano naramdaman mo na nanalo ka? O kaya, merong isang pangyayari na ganito. Ano naramdaman mo? Yung ba parang, instead na tanongin mo ako ano yung naramdaman ko. Ganyan din yung naramdaman ko dati. Pareho ba sa'yo? Diba ba? I-emulate mo. Diba? Idali mo siya sa isang lugar na parang naramdaman mo na rin dati. Diba? Parang ganun siguro. Hindi, paano nga? O, halimbawa, nanalo ako ng nanalo ako ng 100 milyon. 100 million. 100 million. Nabalita ko ngayon na nalaman ko. Ang tatanong mo sa akin, ano naramdaman mo nung nalaman mo na nanalo ka? Di ba parang, ikaw kaya, ano ba mararamdaman mo kung nalaman mo na nanalo ka 100 milyon? Baka wala na ako rito ngayon. Diba? Kaya nga, paano mo itatanong yun na paano mo makukuha yung damdamin na yun without actually asking the how do you feel question? Ako, inasahan mo ba ito? Parang gano'n. Inasahan mo ba ito na malanalo ka ng 100 million? Inasahan mo bang nandito ka ngayon? Inatakbo ako. Ikaw lang talaga. Inasahan mo ba din makikita ng sambayan Pilipino? Hi, mga lahat ng ating kasambahay. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam Pag-isip ko sa umaga, dito na ako. Hindi. So, paano mo tatanungin sa akin yun? Ayun nga. Inasahan mo ba ito? Inasahan mo ba ito na ikaw ay tatama ng 100 million? Hindi.
Hindi nga ako tumaya. Paano kung... Di ba? Paano mo makukuha yung sagot na... Paano? Yung naramdaman niya? Di ba, yung how do you feel question? Ang hirap niyan. Di ba? Kasi may mga ganun May mga... Tapos yung mga tipong nando dun sa... Halimbawa, patay. Na masakit yung ano. Malungkot. Tatanungin mo, ano naramdaman mo nung nalaman mong minasakir yung pamilya mo? Ganun. Di ba, paano mo tatanungin yun without actually asking ano naramdaman mo? Kasi parang naririndi na ako dun sa mga tanong na pag ano nakikita sa TV, naramdaman mo. Ako, usually, pag yung sa karanasan ko, muna, nakikiramay po ako. Parang ganyan din po yung naramdaman ko nung kami namatayan. Parang ganun, kukunin mo muna yung damdamin niya. Tapos sasabihin mo na, kamusta po kayo? Parang gano'n. Imbis na nararamdaman mo, kamusta po kayo? Parang gano'n. Sabihin ko sa'yo, mabuti mo naman. Nakita mo nga, namasak wala ka bang ano? Mabuti. Hindi mo nakikita, naglalamay kami dito. Kamusta pa? Sana kinakaya niyo po ito. Parang ganyan. Nakatayo pa ako, kausap mo pa ako. Ano pa sa palagay mo, di ba? Kung patulad ng piloso, mahirap na. Hindi, kasi may mga ganong mga challenges kung minsan. Especially when it comes to yung mga delicate situations wherein, di ba, ang reporter kailangan maano mo. Mahirap pag-interview Mahirap. Dapat mo na maramdaman tayong dalawa. Dapat pag nag-interview ka, dali mo muna yung sarili mo sa kanya. Hindi yung kagad-agad na ura-urada. Tatanong ka kagad. Yan, makiramay ka muna. Tignan mo muna kung ano yung sitwasyon niya. Sige, tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Bibili muna ako sa pundahan. Meron ako diyang iniwan na pang-ahit. Okay. Ingin mo kay VP Bong Etorma at kay VP J. Dalawang gwapo rito. Mukhang nag-ano yung dalawa doon, no? Nag-iintay ng pianista yung dalawa doon, Papuntahin ko muna yung guest natin. Andiyan na si Secretary. Andiyan na ba? Kausapin mo na. Puntahan ko muna. Oo, sige. Ito, lalabas na din ako. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Sa those areas. Pinpointed na ito ng Tita Bet, ng PhilVox and other government agencies concerned na kunting ulan lang nagkaka-landslide. How much more kung nagkalindol, lalong mag-move. Nag-uulan magkakaroon ng movement yan, Tita Bet. Dagdag mo pa yung ulan. Correct. So, lalong loose na yung soil because of the earthquake, na-loosen na because of the earthquake. Pag umulan pa lang umulan, yun na nga. Yung para bang kung pagkain yan, kumpleto recados na. Completos recados. Completos recados. Lalong magkakaroon ng danger. The danger of landslides that can disrupt life, can kill people, and destroy properties would be there. Kaya dapat i-check muna yung mga establishments, yung mga buildings din dyan. Baka mamaya hindi Tsaka yung DPWH. Hindi na pala pwede. Yung mga daan. Unahin na nila. Mga tulay. Kunyari, nakikita na nila, teka muna, lumindol, Tapos malakas ang ulan, ito yung area na to, guguho na to. So unahan na nila. Pilitin na nila na pabagsakin na. Paanohin na, na magka-landslide na para ma-clear nila. At magiging safe for travel ang mga areas na yan. Correct. Marami pa yan mga kailangan nating tingnan, Tito Cho, kasi we all know, hindi naman natin talaga napipredict ang ang lindol, 'di ba? Kahit anong wala pang science. Wala pa sa technology, hindi pa talaga kaya, no. So si Attorney G medyo nauna malas may hearing po kasi, no. So dito po sa Huntahan, pansamantala po muna kaming nagpapaalam. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.